Kabanata 50, sa mga silo. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 7 versikulo 16 hanggang 36, at 40 hanggang 53, Juan Kapitulo 8 versikulo 1 hanggang 11. Sa buong panahon na si Jesus ay nasa Jerusalem sa panahon ng kapistahan siya ay nililiman ng mga espesyaliya. Araw-araw ay sinubukan ng mga bagong pukana para patahimikin siya. Ang mga saserdote at mga pinuno ay nagbabantay upang mahuli siya. Sila ay nagbabalak na pigilan siya sa pamamagitan ng karahasan. Ngunit hindi ito lahat. Nais nilang ipakumbaba itong Galilean na rabay sa harap ng mga tao. Sa unang araw ng kanyang presensya sa kapistahan, ang mga pinuno ay lumapit sa kanya, na nagtatanong sa pamamagitan ng kung anong awtoridad ang kanyang itinuro. Nais nilang ilihis ang atensyon mula sa kanya sa tanong ng kanyang karapatang magturo, at sa gayon ay sa kanilang sariling kahalagahan at awtoridad. Ang aking turo ay hindi akin, sabi ni Jesus, kundi sa kanya na nagsugo sa akin. Kung ang sinuman ay nagnanais na gawin ang kanyang kalooban, makikilala niya ang turo, kung ito ay sa Diyos, o kung nagsasalita ako mula sa aking sarili. Juan Kapitulo 7 versikulo 16, 17, R.V. Ang tanong ng mga manliligaw na ito ay natugunan ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng pagsagot sa kawal, kundi sa pamamagitan ng pagbubukas ng katotohanang mahalaga sa kaligtasan ng kaluluwa. Ang pangunawa at pagpapahalaga sa katotohanan, sabi niya, ay hindi nakadepende sa isip kaysa sa puso. Ang katotohanan ay dapat tanggapin sa kaluluwa, inaangkin nito ang pagpupugay sa kalooban. Kung ang katotohanan ay maibibigay lamang sa dahilan, ang pagmamataas ay hindi magiging hadlang sa paraan ng pagtanggap nito. Ngunit ito ay dapat tanggapin sa pamamagitan ng gawa ng biyaya sa puso, at ang pagtanggap nito ay nakasalalay sa pagtatakwil sa bawat kasalanan na inihahayag ng Espiritu ng Diyos. Ang mga pakinabang ng tao sa pagtatamo ng kaalaman sa katotohanan, gaano man ito kadakila, ay walang pakinabang sa kanya maliban kung ang puso ay bukas na tumanggap ng katotohanan, at mayroong tapat na pagsuko sa bawat ugali at gawain na salungat sa mga prinsipyo nito. Sa mga taong ibinibigay ang kanilang sarili sa Diyos, na may tapat na pagnanais na malaman at gawin ang kanyang kalooban, ang katotohanan ay inihayag bilang kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Magagawa nitong makilala ang pagkakaiba niya na nagsasalita para sa Diyos, at siya na nagsasalita lamang mula sa kanyang sarili. Hindi inilagay ng mga pariso ang kanilang kalooban sa panig ng kalooban ng Diyos. Hindi nila hinahangad na malaman ang katotohanan, ngunit humanap ng ilang dahilan para iwasan ito. Ipinakita ni Kristo na ito ang dahilan kung bakit hindi nila naunawaan ang kanyang turo. Siya ngayon ay nagbigay ng pagsubok kung saan ang tunay na guro ay maaaring makilala sa manlilinlang. Ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian, datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niya ang nagsugo sa kanya, ay totoo, at walang kalikwan sa siya. Juan Kapitulo 7 versikulo 18, R.V. Siya na naghahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian ay nagsasalita lamang mula sa kanyang sarili. Ang diwa ng paghanap sa sarili ay nagtataksil sa pinagmulan nito, ngunit hinahanap ni Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi niya ang mga salita ng Diyos. Ito ang katibayan ng kanyang awtoridad bilang isang guro ng katotohanan. Binigyan ni Jesus ang mga rabay ng katibayan ng kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita na binabasa niya ang kanilang mga puso. Mula pa nang magpagaling sa Bethesda ay binabalak na nila ang kanyang kamatayan. Kaya't sila mismo ay lumalabag sa batas na kanilang sinasabing ipinagtatanggol. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang batas, sabi niya, at gayon may wala sa inyo ang tumutupad ng batas? Bakit mo ako gustong patayin? Tulad ng isang mabilis na kislap ng liwanag ang mga salitang ito ay nagsiwalat sa mga rabay ng hukay ng kapahamakan kung saan sila ay malapit ng bumulusok. Sa isang iglap ay napuno sila ng takot. Nakita nila na sila ay sumasalungat sa walang hanggang kapangyarihan. Ngunit hindi sila binigyan ng babala. Upang mapanatili ang kanilang impluwensya sa mga tao, ang kanilang mga plano sa pagpatay ay dapat itago. Sa pag-iwas sa tanong ni Jesus, sila ay bumulalas, "Ikaw ay may dyablo, sino ang naghahangad na pumatay sa iyo?" Ipinapaiwatig nila na ang mga kahangahangang gawa ni Jesus ay udyok ng isang masamang espiritu. Hindi pinakinggan ni Kristo ang pahiwatig na ito. Siya ay nagpatuloy upang ipakita na ang kanyang gawain ng pagpapagaling sa Bethesda ay naaayon sa batas ng Sabbath,
at na ito ay nabigyang katwiran sa pamamagitan ng pagpapakahulugan na ang mga Hudyo mismo ang naglagay sa batas. Sinabi niya, si Moises nga ay nagbigay sa inyo ng pagtutuli, at sa araw ng Sabbath ay tinutuli ninyo ang isang tao. Ayon sa batas, dapat tuliin ang bawat bata sa ika-8 araw. Kung ang takdang oras ay bumagsak sa Sabbath, ang seremonya ay dapat na isagawa. Gaano pa nga ba dapat ito ay kasuwato ng diwa ng batas na gawin ang isang tao na, lahat ng bahagya sa araw ng Sabbath? At binalaan niya sila na, huwag humatol ayon sa anyo, kundi humatol ng matuwid na paghatol. Ang mga pinuno ay pinatahimik, at marami sa mga tao ang bumulalas. Hindi ba ito siya, na kanilang pinagsisikapan na patayin? Ngunit, narito, siya ay nagsasalita ng buong tapang, at wala silang sinasabi sa kanya. Talaga bang alam ng mga pinuno na ito ang mismong Kristo? Marami sa mga tagapakinig ni Kristo na naninirahan sa Jerusalem, at hindi lingid sa mga pukane ng mga pinuno laban sa kanya, ay nadama ang kanilang sarili na naakit sa kanya ng isang hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Ang pananalig ay pinilit sa kanila na siya ang anak ng Diyos. Ngunit si Satanas ay handang magmungkahi ng pagdududa, at para dito ang daan ay inihanda ng sarili nilang mga maling ideya tungkol sa Mesiyas at sa kanyang pagdating. Karaniwang pinaniniwalaan na si Kristo ay ipanganganak sa Bethlehem, ngunit pagkaraan ng ilang panahon ay mawawala siya, at sa kanyang ikalawang pagpapakita ay walang makakaalam kung saan siya nanggaling. Hindi kakaunti ang naniniwala na ang Mesiyas ay walang likas na kaugnayan sa sangkatauhan. At dahil ang tanyag na konsepto ng kaluwalhatian ng Mesiyas ay hindi natugunan ni Jesus ng Nazareth, marami ang nakinig sa mungkahi. Gayunman, nalalaman natin ang taong ito kung saan siya nanggaling, datapwat pagdating ni Kristo, walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Habang sila ay nag-aalinlangan sa pagitan ng pag-aalinlangan at pananampalataya, itinaas ni Jesus ang kanilang mga pag-iisip at sinagot sila, nakikilala ninyo ako, at nalalaman ninyo kung saan ako nanggaling, at hindi ako naparito sa aking sarili, kundi siya na nagsugo sa akin ay totoo, na inyong hindi alam. Inangkin nila ang isang kaalaman kung ano ang dapat na pinagmulan ni Kristo, ngunit sila ay nasa lubos na kamangmangan tungkol dito. Kung sila ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, nakilala nila ang kanyang anak nang siya ay nahayag sa kanila. Hindi maintindihan ng mga nakikinig ang mga salita ni Kristo. Maliwanag na ang mga ito ay isang pag-uulit ng pag-aangkin na kanyang ginawa sa harapan ng Sanhedrin maraming buwan bago, nang kanyang ipahayag ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Kung paanong sinubukan ng mga pinuno noon na paligiran ang kanyang kamatayan, gayon din naman ngayon ay hinahangad nilang hulihin siya, ngunit sila ay nahadlangan ng isang di nakikitang kapangyarihan, na nagtakda ng hangganan sa kanilang galit, na nagsasabi sa kanila, hanggang dito ka na lamang, at hindi nalalampas pa. Sa gitna ng mga tao ay marami ang naniwala sa kanya, at sinabi nila, pagdating ng Kristo, gagawa ba siya ng higit pang mga himala kaysa sa mga ginawa ng taong ito? Ang mga pinuno ng mga Pariso, na nananabik na nanunood sa takbo ng mga pangyayari, ay nakakuha ng mga pagpapahayag ng pakikiramay sa gitna ng karamihan. Nagmamadaling pumunta sa mga punong saserdote, inilatag nila ang kanilang mga plano na hulihin siya. Inayos nila, gayunpaman, na kunin siya kapag siya ay nag-iisa, sapagkat hindi sila nang ahas na hulihin siya sa harapan ng mga tao. Muling ipinahayag ni Jesus na binasa niya ang kanilang layunin. Kaunting panahon pa ay kasama ninyo ako, sabi niya, at pagkatapos ay paroroon ako sa kanyang nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, at hindi ninyo ako matatagpuan, at kung saan ako naruroon, hindi kayo makaparuroon. Sa lalong madaling panahon makakahanap siya ng isang kanlungan na hindi maaabot ng kanilang pangungutya at puot. Siya ay aakyat sa Ama, upang maging muli ang sambahin ng mga anghel, at doon ang kanyang mga mamamatay tao ay hindi kailanman makakarating. Mapanuksong sinabi ng mga rabay, saan siya pupunta, na hindi natin siya matatagpuan. Pupunta ba siya sa mga nakakalat sa gitna ng mga Gentile, at tuturuan ang mga Gentile? Hindi pinangarap ng mga Cavaliers na ito na sa kanilang mga mapanuksong salita ay inilalarawan nila ang misyon ng Kristo. Buong araw ay iniunat niya ang kanyang mga kamay sa isang masuwayin at sumasalungat na mga tao, gayon may masusumpungan siya ng mga hindi naghanap sa kanya, sa mga tao na hindi tumawag sa kanyang pangalan ay mahahayag siya. Roma Kapitulo 10 versikulo 20, 21.
Marami sa mga kumbinsido na si Jesus ay ang anak ng Diyos ay naligaw ng maling pangangatwiran ng mga pari at mga rabay. Inulit ng mga gurong ito nang may malaking epekto ang mga propesya tungkol sa Mesiyas, na siya ay maghahari sa bundok ng Sion, at sa Jerusalem, at sa harap ng kanyang mga sinaunang tao ng maluwalhati, na siya ay magkakaroon din ng kapangyarihan mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. Isaias Kapitulo 24 versikulo 23, Awit Kapitulo 72 versikulo 8. Pagkatapos ay gumawa sila ng mapanghamak na paghahambing sa pagitan ng kaluwalhe siyang inilalarawan dito at ang mapagpakumbabang pagpapakita ni Jesus. Ang mismong mga salita ng propesya ay napakaligaw sa pagpapahintulot sa pagkakamali. Kung ang mga tao sa katapatan ay nag-aral ng salita para sa kanilang sarili, hindi sila maliligaw. Ang ika-61 kabanata ng Isayas ay nagpapatutuo na gagawin ni Kristo ang mismong gawain na kanyang ginawa. Ang kabanata 53 ay naglalahad ng kanyang pagtanggi at pagdurusa sa mundo, at ang kabanata 59 ay naglalarawan ng katangian ng mga pari at mga rabay. Hindi pinipilit ng Diyos ang mga tao na talikuran ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Nasa harap nila ang liwanag at kadiliman, katotohanan at kamalian. Sila na ang magdedesisyon kung alin ang kanilang tatanggapin. Ang isipan ng tao ay pinagkalooban ng kapangyarihang magdiskrimina sa pagitan ng tama at mali. Idinisenyo ng Diyos na ang mga tao ay hindi magpapasya mula sa simbuyo ng damdamin, ngunit mula sa bigat ng ebidensya, maingat na inihambing ang kasulatan sa banal na kasulatan. Kung ang mga Hudyo ay naglagay ng kanilang pagtatangi at inihambing ang nakasulat na propesya sa mga katotohanang naglalarawan sa buhay ni Jesus, makikita nila ang isang magandang pagkakatugma sa pagitan ng mga hula at ng kanilang katuparan sa buhay at ministeryo ng hamak na Galilean. Marami ang nalinlang ngayon sa parehong paraan tulad ng mga Hudyo. Binabasa ng mga relihiyosong guro ang Biblia sa liwanag ng kanilang sariling pangunawa at tradisyon, at hindi sinasaliksik ng mga tao ang mga kasulatan para sa kanilang sarili, at hinahatulan para sa kanilang sarili kung ano ang katotohanan, ngunit ibinibigay nila ang kanilang kahatulan, at ipinagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga pinuno. Ang pangangaral at pagtuturo ng kanyang salita ay isa sa mga paraan na itinakda ng Diyos para sa pagpapalaganap ng liwanag, ngunit kailangan nating dalhin ang pagtuturo ng bawat tao sa pagsubok ng kasulatan. Sinumang mag-aaral ng may panalangin ng Biblia, na nagnanais na malaman ang katotohanan, upang masunod niya ito, ay tatanggap ng banal na kaliwanagan. Mauunawaan niya ang kasulatan. Kung ang sinuman ay nagnanais na gawin ang kanyang kalooban, malalaman niya ang turo. Juan Kapitulo 7 versikulo 17. Sa huling araw ng kapistahan, ang mga opisyal na sinugo ng mga saserdote at mga pinuno upang dakpin si Jesus, ay bumalik nang wala siya. Galit silang tinanong, bakit hindi ninyo siya dinala? Sumagot sila ng may time na mukha, wala pang taong nagsalita ng tulad ng taong ito. Pinatigas gaya ng kanilang mga puso, sila ay natunaw ng kanyang mga salita. Habang siya ay nagsasalita sa looban ng templo, sila ay nagtagal malapit, upang mahuli ang isang bagay na maaaring tumalikod sa kanya. Ngunit sa kanilang pakikinig, ang layunin kung saan sila ay ipinadala ay nakalimutan. Nakatayo sila habang nag-e-entrance ang mga lalaki. Ipinahayag ni Kristo ang kanyang sarili sa kanilang mga kaluluwa. Nakita nila ang hindi makikita ng mga pari at mga pinuno, ang sangkatauhan ay binalha ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Bumalik sila, puno ng kaisipang ito, labis na humanga sa kanyang mga salita, na sa pagtatanong, bakit hindi ninyo siya dinala? Ang tanging naisagot lamang nila ay, wala pang taong nagsalita ng tulad ng taong ito. Ang mga saserdote at mga pinuno, sa unang pagpasok sa presensya ni Kristo, ay nakadama ng parehong pananalig. Ang kanilang mga puso ay lubhang naantig, at ang pag-iisip ay pinilit sa kanila, walang sinumang tao ang nagsalita ng tulad ng taong ito. Ngunit pinigilan nila ang pananalig ng banal na espiritu. Ngayon, sa galit na maging ang mga kasangkapan ng kautusan ay maimpluwensyahan ng kinasusuklaman na Galilean, sila ay sumigaw, kayo rin ba ay nalinlang? May sinuman ba sa mga pinuno o sa mga pariso ang naniwala sa kanya? Ngunit ang mga taong ito na hindi nakakaalam ng batas ay isinumpa. Yaong mga pinagsasabihan ng mensahe ng katotohanan ay bihirang magtanong, totoo ba ito? Ngunit, kanino ito itinataguyod?
Tinatansya ito ng maraming tao sa pamamagitan ng mga bilang na tumatanggap nito. At ang tanong ay itinatanong pa rin, may naniwala ba sa mga matatalinong tao o pinuno ng relihiyon? Ang mga tao ay hindi higit na pabor sa tunay na kabanalan ngayon kaysa sa mga araw ni Kristo. Sila ay tulad ng masigasig na naghahanap ng makalupang kabutihan, sa pagpapabe sa walang hanggang kayamanan, at hindi ito isang argumento laban sa katotohanan, na ang malaking bilang ay hindi handang tanggapin ito, o hindi ito tinatanggap ng mga dakilang tao sa mundo, o maging ng mga pinuno ng relihiyon. Muli ang mga saserdote at mga pinuno ay nagpatuloy na maglatag ng mga plano para sa paghuli kay Jesus. Iginiit na kung siya ay maiiwan sa kalayaan, ilalayo niya ang mga tao mula sa mga naitatag na pinuno, at ang tanging ligtas na paraan ay ang patahimikin siya ng walang pagkaantala. Sa buong pag-uusap nila, bigla silang na-check. Tinanong ni Nicodemo, hinihatol ba ng ating batas ang sinumang tao, bago siya marinig nito, at malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Nabalot ng katahimikan ang kapulungan. Ang mga salita ni Nicodemo ay nauwi sa kanilang mga budi. Hindi nila maaaring hatulan ng isang taong hindi narinig. Ngunit hindi lamang sa kadahilanang ito ang mga palalong pinuno ay nanatiling tahimik, na nakatingin sa kanya na naglakas loob na magsalita pabor sa katarungan. Sila ay nagulat at nalungkot na ang isa sa kanilang sariling bilang ay humanga sa katangian ni Jesus na magsalita ng isang salita sa kanyang pagtatanggol. Nang makabawi sa kanilang pagkamangha, hinarap nila si Nicodemo ng may panunuya, ikaw ba ay taga-Galilea rin? Saliksikin at tingnan, sapagkat sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. Gayunpaman ang protesta ay nagresulta sa pananatili sa mga paglilitis ng konseho. Hindi nagawa ng mga pinuno ang kanilang layunin at hinatulan si Jesus ng walang pagdinig. Natalo para sa oras, bawat tao ay umuwi sa kanyang sariling bahay. Pumunta si Jesus sa bundok ng mga olibo. Mula sa kaguluhan at kalituhan ng lungsod, mula sa sabik na mga tao at sa mga taksil na rabay, si Jesus ay tumalikod sa tahimik ng mga taniman ng olibo, kung saan siya ay maaaring mag-isa sa Diyos. Ngunit sa madaling araw ay bumalik siya sa templo, at habang nagkakatipon ang mga tao sa paligid niya, naupo siya at tinuruan sila. Hindi nagtagal ay nagambala siya. Lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga pariso at mga eskriba, na kinalagad kasama nila ang isang babaeng natakot, na may matitigas, sabik na mga tinig na inakusahan nilang lumabag sa ikapitong utos. Pagkatulak sa kanya sa harapan ni Jesus, sinabi nila sa kanya, na may mapagkunwari na pagpapakita ng paggalang, si Moises sa batas ay nag-utos sa atin, na ang mga ganyan ay dapat batuhin, ngunit ano ang sinasabi mo? Ang kanilang nagkunwaring pagpipitagan ay nagkotikip sa isang malalim na plano para sa kanyang kapahamakan. Sinamantala nila ang pagkakataong ito upang matiyak ang kanyang paghatol, iniisip na anuman ang magiging desisyon niya, ay makakahanap sila ng pagkakataon para akusahan siya. Kung kanyang paalang sala ang babae, maaaring kasuhan siya ng paghamak sa batas ni Moises. Kung ipahayag niya na karapat-dapat siyang mamatay, maaari siyang akusahan sa mga Romano bilang isa na umaako sa awtoridad na sa kanila lamang. Saglit na tinitigan ni Jesus ang eksena, ang nanginginig na biktima sa kanyang kahihiyan, ang mga matigas ang mukha ng mga dignitaryo, na walang kahit na awa ng tao. Ang kanyang espiritu ng hindi kinakalawang na kadalisayan ay lumiit mula sa panuurin. Alam na alam niya kung bakit dinala sa kanya ang kasong ito. Binasa niya ang puso, at alam ang pagkatao at kasaysayan ng buhay ng bawat isa sa kanyang presensya. Ang mga ito ay magiging tagapag-alaga ng katarungan ay ang kanilang mga sarili ang nanguna sa kanilang biktima sa kasalanan, upang sila ay makapaglagay ng isang silo para kay Jesus. Hindi nagbigay ng palatandaan na narinig niya ang kanilang tanong, yumuko siya, at itinuon ang kanyang mga mata sa lupa, nagsimulang magsulat sa alabok. Naiinip sa kanyang pagkaantala at maliwanag na kawalang interes, ang mga nag-aakusa ay lumapit, na hinihimok ang bagay sa kanyang pansin. Ngunit nang ang kanilang mga mata, na sumusunod sa kay Jesus, ay bumagsak sa semento sa kanyang paanan, nagbago ang kanilang mga mukha. Doon, natunton sa harap nila, ang mga nagkasalang lihim ng kanilang sariling buhay. Ang mga tao, na nakatingin, ay nakita ang biglaang pagbabago ng ekspresyon, at nagpilit pasulong upang matuklasan kung ano ang kanilang pinag-uusapan ng may labis na pagkamangha at kahihiyan. Sa lahat ng kanilang mga propesyon ng paggalang sa batas, ang mga rabay na ito,
sa pagdadala ng paratang laban sa babae, ay binabaliwala ang mga probisyon nito. Tungkulin ng asawang lalaki na kumilos laban sa kanya, at ang mga nagkasala ay dapat parusahan ng pantay. Ang aksyon ng mga nag-akusa ay ganap na hindi autorisado. Gayunpaman, nakilala sila ni Jesus sa kanilang sariling lupain. Tinukoy ng batas na sa parusa sa pamamagitan ng pagbato, ang mga testigo sa kaso ay dapat ang unang bumato. Ngayong bumangon, at itinuon ang kanyang mga mata sa nagbabalak na matatanda, sinabi ni Jesus, siya na walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa kanya. At yumuko, nagpatuloy siya sa pagsusulat sa lupa. Hindi niya isinasantabi ang batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ninilabag man ang awtoridad ng Roma. Ang mga nag-aakusa ay natalo. Ngayon, ang kanilang damit ng nagkunwaring kabanalan ay napunit mula sa kanila. Sila ay tumayo, nagkasala at hinatulan, sa harapan ng walang hanggang kadalisayan. Nang inig sila na baka ang nakatagong kasamaan ng kanilang mga buhay ay mabuksan sa karamihan, at isa-isa, na nakayuko ang mga ulo at malungkot na mga mata, sila ay nagnakaw, iniwan ang kanilang biktima kasama ang mahabaging tagapagligtas. Bumangon si Jesus, at tumingin sa babae at sinabi, "Babae, nasaan ang mga nag-aakusa sa iyo? Wala bang taong humatol sa iyo?" Sinabi niya, "Walang tao, Panginoon." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan, humayo ka, at huwag ka nang magkasala." Ang babae ay nakatayo sa harapan ni Jesus, natakot sa takot. Ang kanyang mga salita, "Siya na walang kasalanan sa inyo," ay siyang unang bumato ng bato, ay dumating sa kanya bilang hatol ng kamatayan. Hindi siya nang ahas na iangat ang kanyang mga mata sa mukha ng tagapagligtas, ngunit tahimik na naghihintay sa kanyang kapahamakan. Sa pagkamangha nakita niya ang kanyang mga nag-aakusa ay umalis na walang imek at nalilito. Pagkatapos ang mga salitang iyon ng pag-asa ay bumagsak sa kanyang tainga, "Hindi rin kita hinahatulan, humayo ka, at huwag ka nang magkasala pa." Ang kanyang puso ay natunaw, at siya ay lumuhad sa paanan ni Jesus, humihikbi sa kanyang mapagpasalamat na pag-ibig, at may mapait na luha na nagkukumpisal ng kanyang mga kasalanan. Ito ay sa kanya ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay ng kadalisayan at kapayapaan, na nakatuon sa paglilingkod sa Diyos. Sa pag-angat ng nahulog na kaluluwang ito, si Jesus ay gumawa ng mas malaking himala kaysa sa pagpapagaling ng pinakamalubhang pisikal na sakit, pinagaling niya ang espiritual na sakit na hanggang kamatayan ay walang hanggan. Ang nagsisisi na babaeng ito ay naging isa sa kanyang pinakamatatag na tagasunod. Sa pamamagitan ng mapagsakripisyong pag-ibig at debosyon ay iginanti niya ang kanyang mapagpatawad na awa. Sa kanyang pagkilos ng pagpapatawad sa babaeng ito at paghikayat sa kanya na mamuhay ng mas mabuting buhay, ang karakter ni Jesus ay nagniningning sa kagandahan ng perpektong katwiran. Bagamat hindi niya pinapagaan ang kasalanan, o binabawasan ang pakiramdam ng pagkakasala, hindi niya hinahangad na hatulan, kundi magligtas. Ang mundo ay para sa maling babaeng ito ay tanging paghamak at pangungutya, ngunit si Jesus ay nagsasalita ng mga salita ng kaaliwan at pag-asa. Ang walang kasalanan ay naaawa sa kahinaan ng makasalanan, at inaabot sa kanya ang tulong na kamay. Habang tinutuligsa ng mapagkunwari na mga pariso, sinabihan siya ni Jesus, "Humayo ka, at huwag ka nang magkasala." Hindi ang tagasunod ni Kristo na, nang umiwas ng tingin, ay tumalikod sa nagkakamali, na iniiwan silang walang hadlang upang ituloy ang kanilang pababang landas. Yaong mga pasulong sa pag-akusa sa iba, at masigasig sa pagdadala sa kanila sa katarungan, ay kadalasan sa kanilang sariling buhay ay higit na nagkasala kaysa sa kanila. Ang mga tao ay napupuot sa makasalanan, habang mahal nila ang kasalanan. Kinamumuhian ni Kristo ang kasalanan, ngunit mahal ang makasalanan. Ito ang magiging espiritu ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang Kristiyanong pag-ibig ay mabagal sa pagtuligsa, mabilis na kumikilala sa pagsisisi, handang magpatawad, magpalakas ng loob, upang itakda ang gumagala sa landas ng kabanalan, at manatili sa kanyang mga paa doon. Dito nagtatapos ang Kabanata 50. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.